sila? Ako to, si Basilio. Sige ho, tuloy po kayo. Buen dia, Senyor Simon. Senyor, 4 na taon na ang nakaraan. Sigurado ako ihimuhin sa inyong balak. Ngunit ako tumanggi. Kamali ako. Marahil na bilang kabayaran ito sa aking pagkabilanggo. At kundi dahil sa inyo, hindi ako makakalaya dito. Kayo may katwiran, kaya ako naparito upang humingi ng sandata at pasklabin na aking magsikap. Kung gayon, halika. Sundan mo ako sa laboratory. Estación Armas de Fuego. Nitroglycerina, dinamita. Tama! Ngunit ito'y higit pa roon. Ito'y may luhang natipon, puot na tinimpi, mga kasalanan at mga pang-aapi. Ayon ang huling sandata ng mga mahihina. Lakas sa lakas. Daas laban sa daas. Ngayong gabi, matuturog ang monumento walang hugis. At pinadali ko ang pagkabulok. Ngayong gabi, ay magkakaroon ng isang malaking piging. At ang lamparang ito'y ilalagay sa gitna. Kung gayon, di na kailangan ng aking tulong. May bakang gagampanan. Sa ganap na ikasyam ng gabi, ay tiyak na puputok ang lampara. At maririnig ito sa mga bayang kanuglog, sa mga bundok, at sa yungib. Di nagtagumpay ang kilusan ng mga artilyerong inudyukan ko. Pagkarinig sa putok, ang mahihirap, ang mga inapi, at ang mga pinag-uusig ay magsasama-sama sa kinaroroonan ni Kabesang Tales sa Santa Mesa. At buhat dooy, lulubusin nila ang lungsod. Magsisilabas naman sa kanilang himpilaan ang mga militar na pinagsabihan kong magpalabas ng isang huwad na himagsikan ang general upang huwag maalis sa tungkulin. Bawat ituro ko ay kanilang babarilin. Samantala'y manlalaban ang mga taong bayan sa pag-aakalang sila'y pagpapatayin. Sila'y walang sandata at pinuno. Kaya't pangungunahan mo sila sa tulong ng ilang kasama. Papupuntahin ninyo sila sa bodega ni Quiroga na pinagtaguan ko ng mga barel at punto. Magtatago kami ni Kabesang Tales sa syudad at aming sasalakayin. Kayong nasa Arabal ay aagaw sa mga tulay at hahandang sumaklolo sa amin. Papatayin natin ang lahat ng lalaking tatangging sumama at humawak ng baril. Ang lahat? Ang lahat. Maging sila'y Indio, Mestizo, Sino, Kastila. Lahat ng walang lakas ng loob at tapang. Ang laying ito'y kailangan lipulin. Ang mga amang duwag ay maglalahi ng mga alipin. Ang daigdig ay papanakpak at pupuriin ang malakas, ang lalong marakas. Gawin mong malinis ang kabugtuhan at pupurihin ka ng higit kaysa kabutihan, ginagawa ng mapagkumbaba at kimi. Hintayin niyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na ika-10 upang tumanggap ng aking huling tagubilin. Lumayo kayo sa pagsapit ng ika-9 sa malay sa daang handog. Kayo may katwiran, kaya ako naparito upang humingi ng sandata at pasklabin na aking magsikap. Ngayong gabi ay magkakaroon ng isang malaking piging at ang lamparang ito'y ilalagay sa gitna. Sila'y walang sandata at pinuno, kaya't pangungunahan mo sila sa tulong ng ilang kasama. Hintayin niyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na ika-10. Paulita? Taksil na Paulita, kaawang-awang isagani.
Ano na kaya nangyari sa kanya? Si Simon? Si Simon ang lumabas sa pinto? Ano ang kanyang gagawin? Bakit dala-dala niya ang lampara? Mabuhay ang bagong kasal! Pinagaganda kong nakita kayo sa special na araw sa amin. Nakita niyo ba yung bahay ni Kapitan Tiago? Hindi ba mas naging mas maganda at maliwalas ito? Dahil ito sa aking kaibigang si Simon. Benside, hindi ba ang ganda ng pagpapayos ng bahay? Oo nga, ang ganda ng bahay. Hindi na may appeal. Doña Victorina, ang bahay ngayon ay parang kasing ganda mo, hindi ba? Nakita ko nga, kahit ako ay namukha sa kagandahan ng bahay, magarang-magara ang pagpapaayos nito. Salamat at nagustuhan niyo ang aming magarang bahay. Ang mesa ay para sa inyo, aming special na panahon. Taksil na Paulita, kaawang-awang isagani. Ano na kaya nangyari sa kanya? Si Simon? Si Simon ang lumabas sa pinto? Ano ang kanyang gagawin? Bakit dala-dala niya ang lampara? Buhay! Mabuhay ang bagong kasal! Ba't yan narito isagani? Tara na, dali! Gusto ko siyang makita. Bukas, iba na siya. Iba na! Anong bukas-bukas? May lampara sa komedor. Kahit taga, manilibig pag sumabog iyon. Kaya tara na! Wasilio, bukas iba na siya. Iba na! Ano ka ba, Sagani? Bahala ka nga dyan. Nagkakaroon ka. Nais na iparating na solution. Pare, Tessel, Pares, Juan Crisos Tumaybara. Sino si Juan Crisos Tumaybara? San Filibusterio, 10 taon na ang patay. Pelabusteryo, Masamang biro. seryosong biro! Pating Salvi, yan ba ang pirma ng iyong kaibigan? Masama ba ang iyong reverensya? Pirma niya yan. Pirma niya! Ba't yan narito isagani? Tara na, dali! Iba na. Wasilio, bukas iba na siya. Iba na! Pare, Tessel, Pares, Juan Crisos Tumaybara. Sino si Juan Crisos Tumaybara? Masama ba ang pakiramdam ng iyong reverensya? Tama.
ito'y siyang magiging pinakadakilang lathala sa buong Pilipinas. Hindi matatahimik ang general kapag hindi matutunghayan ng aking mga papuri. Ayan, tapos na. Ngayon ay ipapadala ko na ito. Ginoong Bensay! Ginoong Bensay! Magandang araw, Ginoong Bensay. Pinapabalik na yung nagta. Bakit binabalik ito? Sino, ang iyong paksa, marahil na ay pinagpabawa ng ito. Ipinagbabawal! Ay, kung may mangyayari sanang krimen ngayon na sa Makalawa, kung mabasa ng mga tao ang nangyari sa mga praile at sa general na pinagnakawan, ay tiyak na kaya yun sa karangalan ng inang bayan. Hindi pwede yan! Huwag kayong kumibo! Wala kayong alam sa inyong sinasabi. At bakit hindi ko malaman? Huwag kayong tanga! Kailangang palabasin mas marami ang magnanakaw. Ito naman, periodistang sip-sip! Don Custodio. Siya nga ba? At kapag siya'y matagpuan, ang mga brilyante? Kapag natagpuan niya sa kanya, Ayan, tapos na. Ngayon ay ipapadala ko na ito. Ipinagbabawal! Hindi pwede yan! Huwag kayong kumibo! Wala kayong alam sa inyong sinasabi. At bakit hindi ko malaman? Huwag kayong tanga! Kailangang palabasin mas marami ang magnanakaw. Nako, sako ng pulbura. Lahat ng may sako ay may pulbura. Sa ilalim ng sahig, sa ilalim ng lamesa, sa kisame. Mabuti na lang walang may isa sa atin ay naaabo. At sino kaya ang naglagay ng mga sako ng pulbura? Walang makapagpaliwanag kung sino ang may gustong guluhin ang handaan. Sino pa? Kundi ang isang kaaway ni Don Timoteo o isang kariban ni Juanito. Magtago kayo! Maaari kayo ang mapagbintangan! Magtago kayo! Hindi alam ni Don Timoteo kung sino ang salarin. Siya ang namahala sa pagpapagawa. Siya at ang kanyang kaibigan si Simon. Wala nang iba. Nagtagulo ang bahay, dumating ang tenyete at ng veterana at matapos na ipagbilin sa lahat ng sikreto, ipinaalis ako. Naku, ang senyoritong ito kung sakaling sumabog, walang matitirang buhay sakali ang luwagi. Umalis akong balik sa isiping isang titis na lamang ng sigarilyo na ang laman ay gaas sa isang lampara. Sa ngayon ay wala na tayong kapitan general, arsobispo o kahit isang empleyado. Naging abul sana ang lahat ng nasa handaan kagabi. Sus Mariosep, naroon pa naman ang lahat ng may utang sa atin. At may isa pa naman tayong bahay malapit roon. Sino kaya ang maaaring... May alam na kayo kaya ilihim ninyo. Alam niyo ba kung sino ang naglagay ng mga kultura? Ang mga praile? Ang chinong si Quiroga? Isang estudyante? O si Macaray? Ang mga alahas na si Simon. Si Simon? Gayunman, ang hinalay pinaniniwalaan. Sabi nga ni San Agustin, ang katakata kay pinaniniwalaan. Ngunit si Simon ay nasa handaan kagabi. Oo, nagpakita siya ng kabutihan sa lahat upang maisagawa niya ang pagpatay sa lahat ng mga Espanyol. Naunawaan ko ng lahat. Hindi ninyo piniwalaan ang mga sinasabi ninyo, Ratentay. Naglaho ng parang bula si Simon. Kaya na yun at pinaghahanap na siya ng mga gwardiya sibil. Oo, hanapin nilang mabuti ang demonyo. Talaga namang masama ang imuha ng hindi mo ari-arian. Umiti ng mahiwaga. Kung alam lang na magnanakaw ang kahulugan ng lamparang iyon, tiyak na mag-iisip at hindi gagawin ang kanyang ginawa. Palit man ang anuman sa mundo, hindi ko ipapalit ang katayuan ko sa magnanakaw na iyon. Nako, sako ng pulbura. Lahat ng may sako ay may pulbura. Sa ilalim ng sahig, sa ilalim ng lamesa, sa kisame. Sino pa? Kundi ang isang kaaway ni Don Timoteo o isang kariban ni Juanito. Sinasabi ang lamparang iyon ang mitya na magsisindi ng mga pulbura sa buong bahay.
Simon? Talaga namang masama ang imuha ng hindi mo ari-arian. Gusto nyo? Magpahinga! Pwede po bang makigamit ng sakikuran? Sige, bilisan mo! Sumasahal pang ginagawa niyong parusa kaysa sa mga asila! Wala ka kailangan po magsalita, ha? Mautang, hindi ba't parang hindi makatarungan ng ginagawa natin? Paldiadas! Narapat lang mga ito sa kautulisan kagaya nila! Hindi po! Hindi po kami tulisan! Sige, putok mo. Pakita mo kung gaano kagaling masinta. Fuego! Mga tulisan! Alis na dito! Mabuhay ang revolusyon! Baril ang baril! Tago, tago! Kanino? Bakit mo kung patapang ka? Pumatay ka ng isa! Parang may naaninag ako. Hindi ko ito makilala, pero mukha siyang isang tulisan. Ito ko nyo. Bakit naman ganun ka kinito matlo? Luceno, hindi maaari ito. Hindi dapat ganda ang mangyayari. Luceno! Gusto nyo? Magpahinga! Sumasahal pang ginagawa niyong parusa kaysa sa mga asila! Wala kang kailangan po magsalita, ha? Mabuhay ang revolusyon! Ito ko nyo. Bakit naman ganun ka kinito matlo? Luceno, hindi maaari ito. Hindi dapat ganda ang mangyayari. Titiis ba ninyo ang paghihirap, Senyor Simon? Matitiis naman, Padre. Mawawala ang lahat ng pagkarapan ng ilang sandali. Anumang oras ay tatalab ang lason sa loob ng aking katawan. Alam kong hindi matagal at darating ang walang hanggan na kapayapaan. Diyos ko, nakatalikod lang akong sandali. Wala nang laman ng botelya. Wala nang lunas. Bago mag alas 8 ay datakpin nila ako dito sa loob ng bahay. Buhay man o patay. Ngunit hindi ako papayag na kukunin nila ako ng buhay. Panginoon ko, ba't kailangan mangyari ito? Huwag kang matakot. Ang nagawa ay nagawa na. Lumalalim na ang gabi. Nais ko ilahad sa inyo ang aking liham.
Pero bago yan, may gusto sana ako itanong sa inyo. Ano yun, Sir Simon? At lilinawin ko. Totoo ba ang Diyos? May iba pa akong gamit na may bibigay sa'yo, Sr. Simon. May morphina, may eternal, may chloroformo. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon, Padre. Tapit-tapit na ako magpapaalam. Padre, tulungan mo ako. Ayaw mamatay na may dalang kasalanan. Patawarin ka ng Diyos, anak. Tandaan mong alam ng Panginoon na may mga kahinaan tayong humihila sa ating pagbaba. Subalit ang Panginoon natin ay Panginoong nakatunghay sa mga krus na ating dinadala rito sa material na sandaigdig ang ating ginagawa. Alam niyang hindi mo ginustong na ikaw ay nasilang lamang ng galit at pagiganti. Kagustuhan niyang lahat na nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong nang dahil sa Kanya. Sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang Kanyang kapasyan. Palagay niyo po ba ay Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang makapagsasabi ang iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghahangad ng masama para sa atin. Kung gayon, bakit hindi niyo ako tinulungan? Pagkat mali ang iyong pagmamahal. Pag-ibig lamang ang nakakagawa ng kadakilan. Tinatanggap ko ang paliwanag. Makasalanan ako, Padre. Pero bakit ako ang pinarusahan at hindi ang mga masasamang pamamahala na walang dulot, kundi kasamaan? Bakit nagbibingi-bingi yan ang tinutukoy ninyong Diyos na malakas na hinaing ng mga inaalipin? Bakit nagbubulag-bulagan siya sa may hirap na dinaranas ng mga pinarusahan sa loob at labas ng mga kulungan? Kailangan makaranas ng paghihirap ang mga karapat-dapat sa pagpapala ng Panginoon sa Diyos. Kailangan din naming kiskisin ang mga bato upang mag-init at magningas. Isang katotohanan na may nang aalipin at may magpapaalipin. Kung gayon, anong nararapat kong gawin? Magtiis at gumawa. Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa ating kawalan ng pananalig, sa ating mga masasamang hilig, at di gaanong pagpapahalaga sa kabutihan. Senyor, huwag ko kayong tumayo. Higa mo na. Hindi po ba? Precious spot. Maria Clara, aking iniirog. Nasaan ang mga kabataang naghahangad sa kanyang ginintong panahon? Ang kanilang pangarap at kasiglahan sa bayan. Nasaan ang mga kabataang pagbubuis ng buhay upang mabayaran ang gayong karaming kahihiyan, ang gayong maraming krimen? Malinis at walang dungis ang buhay na kailangang alay upang ang handog ay maging karapat-dapat. Nasaan kayo, kabataang may mga pusong pinag-iinitan ng layuning makapag-ambag sa lalong ikadadakila ng pangkapuluan? Malibing ka na, wow.
sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulad ng Diyos, matuklasan ka sa sinupupunan ng alon. Ika nga nila, wala nang mas masahol pa kaysa mapunta sa kamay ng dayuhang pamahalaan. Tinagit tayo ng isang nakakubling kamay at itinapon na parang mga dahon sa gitna ng sigwa. Hindi magtatagal, tayo'y magiging nag-aalipuyong alabok na lamang. Ngunit tayo mga Pilipinong puno ng pag-ibig at pag-asa. Pag-ibig na nag-uudyok sa ating makaaninag ng liwanag sa isang madilim na kapaligiran. Tayo ang mga Pilipinong nag-aalab ang puso para sa bayan, para makamit ang kalayaan. Iyan ang aking mungkahi para sa aking henerasyon.